Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumai rin. Gunitain natin ang mga magulang ng mahal na Birheng Maria, ang lolo at lola ni Kristo, San Joaquin at Santa Ana. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong muna sa Panginoon ang ating mga intensyon. Isama po sa intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan, at gayon din ang intensyon para sa kagalingan, kalusugan ng mga may sakit, pasensya at pagmamahal para sa mga nag-aalaga sa kanila, at katatagan ng katawan at kaluluwa ng mga kapatid nating OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging mga magulang ng mahal na Birheng Ina na nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon. Wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, ni iisipin o gugunitain. At hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon.
Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupko. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupko. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupko. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan, kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupko. Kung magkagayon sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60 at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung natatandaan po ninyo nung nakaraang linggo, sinasabi ng Ebanghelista na nahabag si Kristo sa mga taong nakita niya dahil para silang mga tupa na walang pastol. Bakit nga bang ang isang mabuting pastol ay naaawa sa kanyang mga tupa? Kasi ordinarily, ang mga tupa ay hindi naman ganun katalino tulad ng ibang mga hayop. Ayoko sabihin may pagkatanga, pero sila yung mga hayop na masisilo sa iisang patibong, mapupunta sa mga lugar na hindi nila dapat puntahan, mahuhulog sa isang parte ng bangin, nang paulit-ulit nang pwedeng maraming beses ganon sila kahina, kumbaga. Not just that, ang mga tupa kaya kaawa-awa,
Hindi sila ganun kalakas tulad ng ibang hayop. Wala silang matatalim na pangil tulad ng leon, matatalas na kuko tulad ng mga leopardo, at malalakas na mga paa o pangangatawan tulad ng asong gubat o kabaya. O hindi ba't may pagkaganito tayo, may pagkatanga tayo sa pagkakasala, kaya kailangan tayong gabayan. May pagiging mahina tayo, kaya kailangan tayong proteksyonan. And so we need shepherds, not just shepherds, but good shepherds. Good thing, ito rin ang gustong ipagkaloob noon pa ng Panginoon sa atin. Yan po ang mababasa natin sa ating first reading. Sinabi niya sa kanyang bayan, and let me quote it in English, I will give you shepherds patterned after my own heart. Na para bang sinasabi, sa mas literal na pagsasalin sa Tagalog, bibigyan ko kayo ng mga pastol na may tulad ng puso ko, o hinubog ko ang puso ayon sa puso ko. Ito sa palagay ko, ang pinakamahalagang katangian ng isang mabuting pastol. Hindi lang talino, mahalaga ang talino. Hindi lang competence, mahalaga ang competence. Hindi lang lakas, mahalaga ang lakas. Pero walang halaga ang competence, talino at lakas. At kahit ano pa, kung ang pastol ay walang puso, tulad ng ating mabuting pastol. Marami tayong mga naging leader noon pa hanggang ngayon. Mga malalakas, makapangyarihan, magaling, talino at competent. Pero bakit hanggang ngayon ganito tayo? Bakit kumpara sa maraming mga bansa na dati nauungusan pa natin, ngayon nangungulelat na tayo? Na tayong lumayo, yung matinding pagbaha na lang na yan na ating naranasan. Kanino ba natin po pwedeng isisiyan? Sige nga, sa kalikasan. Bakit sa kalikasan? Natural nga lang yan, di ba? Kaya nga, natural calamity. Natural lang umulan. Ang pagtaka natin at ang itanong natin, kung bakit ang tindi ng pagbaha, rumaragas sa para ng ilog eh. At parami na ng parami ang bayan. Na hindi naman dati apektado, ngayon apektado na rin naman. Mangyayari ba yan? Kung meron tayo talagang mga pastol na mga mabubuti at may malasakit sa atin na kanilang mga pinaglilingkuran, kung meron tayong mga pastol na talagang nagbabantay na maging safe at mainam ang ating pastulan, yan lang isa sa pinakadahilan. Huwag na po tayong magtanga-tangahan. Hindi po laging totoo yung sinasabing voice of the people, voice of God. Depende. If the hearts of these people who decide are also patterned after God's own heart. Kaya buong paniniwala ko na may mga nagiging leader mula noon hanggang ngayon na ayaw ng Panginoon. Obviously, ayaw naman ng Panginoon na manatili tayo sa pangit na sitwasyon. Pero anong magagawa niya? Lagi nating nilalagay sa posisyon ang mga taong ayaw niyang maging pastol para sa atin tuwing eleksyon. Dito po papasok ang kaibahan ng pagiging pastol ng mga magulang sa kanilang anak. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng posisyon na yan. Hindi ang mga anak ang pumili sa kanilang mga magulang at hindi rin ang mga magulang ang pumili sa kanilang mga naging anak. Ang Diyos ang pumili sa kanila para sa isa't isa. Hence, the state can protect, the church can guide, and the school can teach. But they cannot replace the God-ordained place of parents to their children. The mother and the father are more to a child than a president, a minister, and a teacher. And so that basically means that as a parent, you have that special feature whom God gives to anyone. He appoints as a shepherd for His children. That special feature is that heart, patterned after His own heart. Pwedeng wala kang ganong talino, pwedeng wala kang ganong lakas, pwedeng wala kang ganong competence at galing. Pero sinisigurado niya na bago kanya gawing pastol ng mga anak niya, ay pinagkatiwala niya sa iyo bilang mga anak mo, sisiguraduhin niya na may kakayahan kang magkaroon ng pusong tulad niya. Unfortunately, nagiging matigas lang ang puso niyan dahil sa galit. Nagkakaroon lang ng maraming bato ng hinanakit, nagiging manhid. Nagkakaroon lang ng maraming tawag ng iba't ibang mga prioridad. Pero yan pa rin ang puso na nakita ng Diyos na po pwedeng mahubog ayon sa puso niya. Kaya kanya ginawang magulang ng anak mo. In other words, po pwede kang maging mabuting pastol sa iyong anak. Kahit pa ito'y pasaway, kung palalambutin mo lang ang puso mo at lilinisin mo lamang ito.
Sapagkat kung hindi naman kayo pipiliin ng Diyos para sa isa't isa. Indeed, maaaring may malaking diferensya sa anak mo. Pero meron ka ring mali, problema o diferensya kung patuloy mong patitigasin at dudumihan ang puso mo. So much so na mawawala na ito ng puwang at magiging manhid na ito para sa anak mo. Kamakailan ay nag-record at nag-upload po tayo ng panalangin para sa mga anak na pasaway. At nakagugulat sapagkat isang araw lang ang dami ng views, ang dami ng shares. Patunay na maraming mga anak na pasaway. So, hindi rin po kalabisang sabihin na marami ring mga magulang ang parang gusto nang umayaw, sumuko, mawala ng pag-asa o bumigay. Kaya nga, pangako ko, gagawa rin po ako ng panalangin para sa mga magulang na may mga anak na pasaway, para hindi kayo bumigay. At sa panalangin nga pong ito, I'll see to it, ay paparamdam ko po sa inyo na inordain, itinalaga, nilagay kayo ng Diyos na maging nanay o tatay ng anak niyong pasaway. Ibig sabihin, kaya niyo. Ibig sabihin, may grasya. Kayo para dito upang ito'y magampanan ninyo. Ibig sabihin, you really have that heart that is capable of being like the heart of God for your child. It's just that masyado lang itong pinatigas at pinadumi ng galit at ang iba-iba niyong mga priorities. Kaya ipagdasal po natin ang ating mga pastol sa lipunan, sa pamahalaan, sa ating simbahan, lalo na sa ating mga sarili-sariling tahanan, partikular na ang mga magulang na may mga anak na pasaway. Ang mga magulang na parang hindi na kayang gampanan ang tungkulin nila. Tama-tama po na ngayon ay paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga nanay at tatay ni Maria at lolo, lola ni Cristo. Bakit nga ba ang mga lolo at lola ay nagagawang maging napakabait sa mga apo nila? Kung in the first place ay hindi nila talaga kaya na maging mabuting mga magulang sa mga anak nila. I mean, paano makapagbibigay pa sila hanggang ayon ng pagmamahal kung sa mga anak lang nila ay totoong hindi nila kaya? Precisely because kaya talaga nilang maging mabuting pastol, hindi lang sa mga anak nila, kundi all the way hanggang sa mga kaapu-apuhan nila. Dahil sa totoo lang, may mabuting puso sila. Ito po sana ang ipagdasal natin para sa mga pastol na ipinagkatiwalaan ng Diyos na manguna sa kanyang bayan. Maisip, maniwala nawa sila na kaya nila. Kaya hindi sila dapat mawalan ng pag-asa. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraan. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na maging mabuting pastol ng mga taong pinagkatiwala mo sa amin, maging na mga taong nakakasalamuha namin, lalo na ng mga taong mahirap ipastol. Mahirap pangaralan, mahirap kabayan, mahirap pagsabihan, paluktot ang pangangatwiran, walang direksyon ng buhay, pasaway. Tulungan mo po kami, lalo pat hindi naman sila iba sa amin.
Sino pa ba ang pagkakatiwalaan mo kundi kami, na kapamilya nila, na kaibigan nila, na malapit sa kanila? Tulungan mo po kaming maniwala na sa pamamagitan mo at ang tiyagang ibibigay mo sa amin, mapapagbago pa sila. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Maniwala nawa kami, hindi lang sa pagbabago nila, kundi sa aming kakayanan, sa iyong kapangyarihan ay binibigay mo upang makaya namin ang aming katungkulan. Hallelujah! Tulungan mo kami. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan, hindi lang sa mga tupa na inaalaga, naaawa si Kristo na ating mabuting pastor, kundi pati na sa mga itinalaga niyang maging pastor. Alam niya ang hirap hindi lang ng katawan, kundi ng kalooban. Kung lalapit kay Jesus, pare-pareho sana kami, Panginoon, ihatid sa mainam na pastor. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-unang ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggang amin. Pag-aalay. Sa nagtitiwala, iyong patnubay, ang dumaraing iyong tinutugon. Sa'yo'y tiwala sa dilim ng buhay, sa iyong biyaya naging malaya. Sa palad mo inihandog ang buhay, sa palad mo habilin ang puso, Panginoon, gabay at pag-asa, sa'yo'y handog aming pag-ibig. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi kami paging tapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal tulad ni na Santa Ana at San Joaquin, na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan, ibinibigay mo silang huwaran namin na araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nakisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mo pong banal
ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Ngayon din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at tahimik nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama.
Iniling namin kami atiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo pong aming pananampalataya, wag pong aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Kordero ng Diyos Diyos na na nag-aalis nag-aalis sa ng mga mga kasalanan kasalanan ng sa libutan. sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtas. Palad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Inakay ako sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Iniling naming kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak ay pabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkupkup sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatap. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inangbiyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga lumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtulong. Salamat sa pagtangkilik sa Sri Nelson na Crown, sa souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, at sa pag-share po ng ating mga videos, inspirational videos, at ating mga life masses. Maraming salamat. Malaking tulong po ito para sa pag-maintain ng ating simbahan, para sa pag-promote natin ng devotion sa Our Lady of Nazareth, at para sa pagtulong natin sa mga individual at lalo na sa iba't ibang mga parokya. Ngayon po ay nagpapatayo tayo ng mga chapels. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette.